wala ISF. So, eto guys, dito nakasalalay, isang win na lang po ang inaantay ng Pilipinas at pwede nating patunayan at magkaroon ng statement that this is not the end of PH era. Tama ka dyan. Okay, so we do like the back shot this time. Okay, maganda yung opening. Maybe export to go with this. Para sa side na. Ay, hindi na sila mag-export kasi may Farsa na. Oo nga, natuto na sila. Natuto na. So, nakangiti na si nag-export. Ano na to guys, yung mga gantong draft, di ba, kita nyo yung frustration sa tunog ni Wolf. Ito na yung na-stuck ka sa specific heroes. Kasi, mapapansin nyo yan kasi pag sobrang intense na laban, very crucial na siya. Parang may isip mo na lang is yung mga hero na na-pick mo before and yung mga hero na pwedeng kuhanin din ng kalaban na team. So, Indonesia ngayon medyo naglalaro sila outside their identity. Although, Xborg is part of their hero pool, yes. Pero hindi nila naisip kung ano yung mas beneficiary for them. May kita nyo ngayon, si Coach Bren and the players of Team Cball are discussing kung ano nga ba talaga ang magandang kuhanin. Pero, syempre, Brody, siguro, ay, wala, Brody. So, Valier. Dalawang heroes na malakas mag-poke, tunaw talaga ang Firaga. Oo, wala tunaw talaga. ang armor. Feeling ko dalawang lang, isang searing turret tapos yung first kill, dalawa. So, puto ko yun, di ba? May stun pa. May kita nyo, tumbling talaga. Tumbling malala. Si Mr. Sorizo. Pero, lagi natin pwede nating balikan yung game number 1 kung saan kahit na hirap na siya dun sa kanyang laning, nakabawi pa rin naman siya. So, Angela pa rin ang binaban. So, every time na merong back siya, ibaban mo yung Angela ng second phase. And then, Fanny and consider pa rin dito na Team Indonesia na baka flex itong Fredrin. Oo. Kasi si Canon nung SEA Games, nag-aano din siya, Fredrin, correct. So maganda ang dito. Ito yung parang nire-ready lang din ng Indonesia yung mga possibilities. Yes, sir. At yung isang possibility lang, yung gusto nilang mangyari. Yep. Parang kay lang yan na Doctor Strange. Yes. 1 over something million pero nagkaroon ng possibility for them to win. Yun ang nire-risk ngayon ng Indonesia. So, probable Beatrix. So, lahat na ng mga hero, wag lang Beatrix. Wala na rin naman yung Brody Yeah. There's still Claude para sa Team Philippines at hindi naman magdadalawang isip ang Team Philippines na gamitin kay Rakitiano dahil kabisado naman niya. Siguro, ang okay. So, there's the ban. Clint. Yun nga yung gusto ko sabihin. Iritel against back, baka meron siya sa back siya. Pero in a way, kasi protected, may Valier naman So, pwede siguro. Of course. But then again, they can also last pick that here. Oh, actually, mas maganda i-last pick na nila yung XP o kaya yung jungle. So, kuha na sila ng gold dito. That's Iritel. Okay. So, how do you answer this? Wala ka ng Yuzong. So, kasi you pick up the Xborg. Diba? So, yung siguro, magiging choice dito. I'm not sure kung okay yung Lolita versus Valier. Hindi ko entirely sure. Siguro, yung Grok. At least yung Grok, kaya mo mag-first kill para malakaran yung apoy. Tapos, pwede mong i-cancel yung Farsa. But yeah, Lolita or Grok ang potential na nakikita ko dito para sa Indonesia. And then, they will close out with an kailangan nila ng Lapu? Gold lane nila against may Xborg na pala. Oh my God. Pwede sila mag-clint. Sila yung mag-clint, oo. Para yung clint. Ayun na sila nga yung clint. And Valentina. Para lang matapatan nila yung Farsa. Yeah, I guess. Pero ano na to? Parang last card. Last card na nila. So, XP or Jungle para sa Team Philippines. Flex pa nga pala kasi. Open pa yung Joy. Pero maganda. Di pala maganda kasi may Valentina sa kabilang team. Sasayawan lalo yung Iritel. Sobrang bilis ng pangyayari pag na-pick yun. Baka maybe alam mo yung magbabarats dito yung Team Philippines. Kasi yung Fredrin, in a way, ayaw niya nakababad dun sa may turtle. As a turtle. Actually, pwede mag-Uranus ang Team Philippines. Pwedeng sila yung kumuha. Oo. I will choose my Arlot. Okay, so kailangan din naman, okay, so parang may taga-crowd control. Yeah. So parang tinimpla pa rin ng Philippines yung crowd control. Yeah. Although, ang
kailangan ano dito, sobrang bilis nung pagkaka-burst sa Clint. Kasi ang hirap mag-Arlot kapag Clint. Yep, and of course may Valentina din eh. So parang nabigyan dito ng magandang ulti si Valentina. Of course meron ng Pharsa, existing na Pharsa ultimate. So hindi naman din yun yung factor doon. Not sure lang yung Arlot versus Xborg. Parang Xborg sided siya. I guess. Oo. Parang madali siya sa Xborg. Feeling ko mangyayari dito kay Garen, clear na minion rate, tasama na agad sa rotation. Oo. Ganun na nga, nang ganun lagi. As in, literally iwasan niya rin yung Xborg. Yeah. Kasi kalwit nga din naman talaga ang play ng Xborg, ng Arlot coming Yep. to this game. Yep. Nevertheless, we still like the composition dito mula sa Team Philippines, especially kasi merong Pharsa. Siguro, ang hindi masyadong maganda doon sa Pharsa is merong Novaria. And we know for sure na si Novaria napakagandang hero against Pharsa in the late game. Early game, not so much. Kaya siya naging mas maganda sa Pharsa pag late game kasi pwede talagang mapatay yung Pharsa kahit naka-feathered airstrike dahil lang dun sa burst or sa nukes na meron si Vin. Oo, kailangan na dito maging mapagmatsyag din ni... Kaso mainit yung performance ni Arcangel all throughout ISF WAC MLBB 2023. Sa dami ng mga hero na nagamit niya, parang nalilito na rin yung mga players kung paano nga ba talaga ang magiging rotation niya. So maagang pokes para dito kay Onigo. Si Moreno ay nandoon. Ayun yung sinasabi natin mga pokes, may pilit na mag-flicker out at napilit na gumamit ng Retribution. And Onigo, dito lang tayo makakita ng talagang boss 5 na Valier na siya ay nagzo-zone kahit pwede siyang i-dive ng mga kalaban. Clint, of course, bakit natin to na-mention na pwedeng nilang gamitin? It's answer dun sa Iritel. At least na kita ng mga teams na pwedeng sagot sa Iritel because of range. At kaya kasing tunawin ng isang Clint mula sa malayo. With the combo that he has, madali ding mapatay yung Iritel. Pero may isa pang trick doon. Dapat mapatama niya yung mga spells niya. Oo, kasi pwede niya kadenahan, di ba? So, bawal maging pasmado. Tama. Si Kuya sa akin. Kailangan niya na dito kung finger sleeves or pulbo. Parang finger sleeves yata ang meta sa Ganun ba? Sa Romania, parang wala ko nakikitang pulbo. Pero yun nga lang kulang sa pulbo. Si Kuya Moreno dito. And that is gonna be a kill. First blood para sa Pilipinas. I think mahirap sa Pharsa. Mahirap kalabanin bilang Pharsa. Sa Pharsa tsaka sa Valier. Pag nag-combo to dalawa, sobrang kate talaga when it comes to chain stuns. Kasi may mini stun pa rin yung diba, yung Valier. Pero yun nga, ang ginawa nila is pinag-setup nila si Saison. So kung may initial stun na, Curse of the Crow, papaliguan lang nung unang skill dito ni Valier. Tapos yun na, ilista mo na kung sino man yung mahuli. And now, pagkalipat ni Arcangel dun sa may top, conversion agad. Nako po, parang things are not looking good para dito sa Indonesia dahil 2-0 agad. At si Onigo ay lagi nandito sa may side ni Ken. Kaya naman yung rotation ng Indonesia, parang lagi silang anxious na, uy, teka lang, parang kung nandito si Onigo, ibig sabihin ba niyan merong setup na gagawin yung Philippines? Exactly. So, hindi natin napag-usapan masyado, pero laki na ng lamang ng Team Philippines. 1.9 mataas. 1.5k plus. Oo, considering na 3 minutes. Sabihin na natin round off natin, 2k, 3 minutes, mataas yun. Sobrang taas mo. mo. Kasi safe pa yan eh. Safe zone pa yung mga yan. Kasi meron ka pang plates, meron pang, kung magkakakalatag pa lang ng pagkain, hindi pa lahat ay nagugutom. Pero parang mas gutom ngayon na ang Pilipinas dahil kahit yung dun sa mga pwedeng jungle sana for Super Ken na safe na makuha, hindi na makukuha. At may kita nyo naman na there's gonna be a taunt. Tapos sumama pa dito ng Appraiser's Wrath and a better airstrike. But still, Super Ken is alive. Pero magagamit na or mapipilitan siyang gamitin yung kanyang Turtles Pusans during that moment. And aggression is still on the side of the Philippines for this one. Uy, nahuli yung Clint. Doon sa may top. Okay. Yun lang. Naku po, sa sobrang bilis ng mga pangyayari, biglaan na lang natin may kitang nandoon at si Vin. Gusto niya sanang lumabas ng mapakaso. Wala eh. Sana maglaro ng ibang laro, but sadly, hindi niya magagawa dahil na zone out na sila dun sa may top lane, makakapag-push yung Iritel or at least matatanggal yung mga outer turret energy shields. And palabas na rin yung turtle. When it comes to the turtle fight, level 6 lang si Super Ken. Saison is level 7. Makakuha ng purple buff. At syempre, magkakaroon ng control sa may turtle. Kita mo yun, oh. Isang searing torrent, parang hindi na makapasok Super Ken. Aray!
Teka lang. Kakaibang Masakit? bate card, oo, kakaibang pinapakita dito ng side ng Philippines at saktong-sakto yung mga burst fireball Oo. ni Unigo coming to this game. At dahil dyan, tingnan nyo naman si Saison, walang kahirap-hirap na makakapag-secure ng turtle objective and still Indonesia, no trade para sa objective na yun. At kung papansinin mo yung dalawang objectives na nakita natin, wala man lang presence ni Sorizo. Hindi kasi siya makapwesto eh. At I would put this dun sa decision ng Indonesia na bakit ba sila nag-export? May Farsa na sa kabilang team. And then, kinombo pa nila back siya export. Sobrang nasulit nila yung Valier. Oo Ito nga na yata eh. yung pinakamasayang Valier game in Na the ano na modern talaga siya. day MLBB. Oh, parang ako na kung estudyante man siya sa Hogwarts, hindi na siya nahirapan Oo. na lumusot doon sa pader. Pero si Canon dito ang il-zone out nila. This time around, sabi ng Indonesia, parang na-miss nila dito si Sorizo. Kaya bibigyan nila ng space kasama dito niya sa akin. Pero yun nga lang, kamunti ka na mamatay si Canon and successfully masira yung Torre doon sa may bottom lane. Pero free farm Yeah. sa Rikitiano doon na sa may top lane. Commendable plays mula dun sa Indonesia, however, kahit naman na na-pushan sila dun sa may top lane, nakapag-trade naman sila sa may bottom lane. Additionally, na pwersa rin nila si Arcangel, gamitin yung kanyang figure dahil being dun sa pagiging aggressive nila. So, very good opening yung nahanap din ng Indonesia. They need to find a lot of those though. Oo, naku pa si Sorizo dito. Sabi na. Naku na, wala na tiraga armor, pipilitan na yan. Ang dami na gamit. Last Insanity, Flicker. Si Saison dito sa may middle lane. Narinig natin ginamit yung Retribution dahil medyo masuslow. Hindi yata patatakasin. Ginamit na yung Astral Echo. Pero poke lang din naman ang gusto ng ating mga teams. Alam nila walang ultimate, kakagamit lang ng Super Ken as well as the Retribution. Puro Pagalingan sa purple buff, makukuha pa rin. Makukuha pa rin. Tapos buhay pa rin yung Torres sa may top lane. Nadepensa ni Canon. So all entry points para sa Indonesia ay hinaharangan ng mga Pinoy. Tapos sa may middle lane, si Super Ken nandoon ay kukulong. Nag-aabang tayo ng malupitang final slash. Pero sabi din ng Pilipinas, wag na lang muna dahil isang segundo buhay na yung turtle. At hindi pa rin yata sisilip ang side ng Indonesia. Super Ken though. Okay. Meron bang ulti si Vin? Walang ulti si Vin. Nako po, walang vision. They don't have vision at easy. Turtle. Mukhang makontrol ba Super Kid? Buti na lang nakataka siya. Napakabilis with the Ice Retribution. Nakaw pa siya ng movement speed. Naiwan sa kusina, syempre itong si Rikitiano na 1-0 and 1 sa ngayon. Pag-push lang sa may top lane at kukonekta na yung kanyang mga teammates. Valier in front. Wala siyang katakot-takot dito. Alam niya kasi na kaagamit lang ng gulong ng Baksha. Oo. And speaking of Baksha, si Super Ken dito ay hindi na patatakasin pa. Ayun. Ako po, pala Marvel, Avengers Unite ang ginawa dito. Sakto din yung Predator Airstrike and the Super Ken is down. Tapos may Patagedi, si Saison ang mauuna. Habol pa rin sila. Onigo talagang ingat na ingat at making sure na lahat ng kanyang mga burst fireball ay tatama sa mga players ng Indonesia. Kaya naman middle lane ay sira na rin. Nakita mo yung galawan doon ni Canon. Yun na yun. Siya yung unang ginaw. Tapos parang tinis lang niya ng konti. Alam niya, pa-connect na yung mga teammates niya. Nahanap niya yung tamang angulo. Nag-vengeance muna siya. Nag-stun muna siya. And then, with the final slash, hinatid doon sa kanya mga teammates. At this point, makati na si Rikitiano. And do recall na kakagamit lang ng ultimate ni Super Ken before that fight. Na puwersa siya dun sa may turtle, di ba? So, yung mga pokes na nakikita niyo mula sa side ng Team Philippines, ito yung mga pokes na may importance. Like, forcing out yung ulti ng Baksha, force yung gulong, minsan forcing out yung flicker dun kay Sorizo, and all of those things nagiging importante at critical para sa Philippines. So far, 4-0, hindi makapwesto dito yung Indonesia at nakikita na natin yung problema dun sa draft comp nila. Oo nga eh, yung nagsimula tayo sa X-board. Tapos tinan mo si Onigo, nakatayo lang, tapos antay niya lang ulit na mag-cooldown yung first kill niya. Tapos ang kinagandahan pa doon, nire-reserve niya yung isa, laging mayroong isa. May one charge pa. May one charge lagi, and the Super Ken right now is gonna be down. Tapos 7 seconds ay buhay na yung Lord. 9 minutes pa lang sa laro natin pero ganito na yung sitwasyon. So hindi tayo masyado magiging excited pero totoong lamang ang Pilipinas ngayon. Woo! Team Philippines is getting the Lord habang may nagpupush dun sa mid. He's forcing out yung mga reactions sa mid. No chance at all na kumontest para sa Indonesia in this game. Sobrang one-sided na kung nakikita natin.
At ang Team Philippines, hindi nagpapakita ng kahit anong senyales na magiging ano sila, hindi disiplinado. 5-0, sobrang linis. Oh, tsaka hindi din sila nagbibigay ng vision, no? Ang kita lang ngayon sa mapa is, hindi, kita na rin si Rekitiano kasi nag-clear siya ng minion sa may top lane. So, unti na pong kakatok ang Pilipinas. Ginamit yung retribution dito, Super Ken, Super daw. Pero ngayon ay medyo hindi natin nararamdaman na Lord will march in sa may bottom lane. First time ko makikita ang TTP si Saison. Buong ISF. Feeling ko day 1 pa lang pinipigilan na yan. Oo, kaso nandito na sila match point tapos lamang sila ng ilan to? 9K? Oo. Rounded off, 9K? Balik. Sa sobrang lamang nila, baliktad na yung 23 tas 32. Oo, ganun na. Ganon nakalaki yung lamang. Eto na. Ito na yatang inaantay ng Pilipinas. Huling nagkitang Indonesia at Philippines, IESF sa Bali kung saan nanalo ang Indonesia. Pero sabi nila dito, mukhang ito naman ang aming chance para kami naman ang maging nasa opensa as the Lord ay nandito sa may bottom lane pero hindi makakasira ng tore mga players from Philippines. Yep. This is still X-Morg at may kalid. Bilis. So, mabilis pa rin talaga mag-clear so you have to still respect that. Meron bang chance na patagalin to ng Indonesia? I think so. Meron naman silang enough na wave clear kung titiisin nila. Pero kaya ba nilang manalo ng basta-basta? Yun yung mahirap. Kasi ngayon, si Iritel ay napakalakas na. And of course, pwede silang bingwitin nitong si Canon. Pag nagkamali sila ng pwesto, kahit nasa base sila, pwede silang mahuli ng final slash. Hindi ko mahuhuli yata dito. Kalahati lang buhay ni Super Ken! Canon with that kill. Habang maiiwan naman dito si Sorizo, walang Firaga armor, pero slow with that Astral Echo. Pero again, disiplina ang ipinapairal ng mga players from Cebol. Wait lang, Aray. Disiplina yung sinabi ko, pero tumalan ilalim. bigla si Rekitiano and masa-silence si Moreno. Ginamit ng Predator Airstrike. Onigo is down. Last Insanity ginamit na rin. And there's gonna be a, pause lang muna. Ayun, pero kita mo nakangiti na yung dalawa. Oh. Pero hindi pa tapos guys. Hindi Baka pa isipin tapos. nyo tapos na. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos, Pause guys. lang, pause Pause lang. lang. Hindi Mamaya tapos. pa, tapos. Ayun mga gusto natin, pause yung tapos. Tama. Wow. Puspos na kagalakan ang ating natutunghayan sa muka ng ating mga kalahok. Wow. Tagalog na Tagalog ah. At nakikita na natin para dito sa side ng Team Indonesia na clear yung pagkalugi ng kanilang composition, ng kanilang draft. X-Borg. Yung X-Borg hindi makapwesto kasi lagi siyang takot eh. Takot siya sa Valier, takot pa siya sa Farsa. Tapos si Onigo nakatayo lang, ganun Oo. din siya ka-confident. Yep. Pag ako yung may kalaban, although hindi naman ako pro player, parang magmamatter ba? Pero di ba yung idea na nakatayo lang ang kalaban mo, Alam mo na. hindi mo din malaman yung kung anong gagawin. Sa trending nga, never let them know your next move. Next move. Kaya si Onigo, tatayo na lang ako. Malalaman mo ba kung anong gagawin next ni Onigo? Yung Delix. Siya, mahirap din kasi talagang i-commit ng isang Valier kasi may ulti. Which is parang sarili niyang times journey. Kumbaga. Tapos meron pa siyang mga enhanced na mga spells. Searing Torrent is actually very deadly dun sa composition dito ng Indonesia. So, it's gonna be very difficult to think about ways para makabawi ng Indonesia. Siguro endless na walang katapusang pag-defend. Oo. Tsaka feeling ko Defend kailangan malala. nilang i-sacrifice. Ayan kagaya ng ginagawa nila dyan. Tinutulungan nila, yes, mag-clear na minion si sa akin, pero hindi na sila nakikihalo sa gold. Kasi pa naghati-hati pa sila, ewan ko na lang, baka 18 minutes or 21 minutes pa bago sila makabalag dito sa kinokompos or sa kalamangan ng Philippines. And this is the second Lord. Probably hindi magko-contest, no? Mahirap. Mahirap. Kunin na lang dito yung Lord. Handa yung mga minion waves. Saison with the Sky Guardian helmet. Papakunat din at syempre pang pronta kasi siya na yung siya na yung siga ngayon eh. Bilang isang Fredrin. Oo, tumipin na rin eh. Tumitipin eh. Parang nagpapakita na pinapakita na kung sino talaga siya eh. Isipin mo, simula day 1, kailan tayo nag-start ng day 1? 29. Oo. 29 to September 3, tiniis niyang Tiniis hindi niya. tumipi. Pero ngayon, pinakita na niya kung sino siya. Pakita mo kung sino ka. Ayan, may beat pa yan habang tumitipi. Pero yan, inilalabas na ang emoji na bread lang malakas. Pero sa panahon ngayon, Pinas lang ang malakas. So lahat tayo ay nakaabang Ito na. kung paano dedepensa ang Indonesia. We can feel it.
depensa para sa Indonesia. Surely, pwede nating i-argue, maganda yung kanilang wave clear. Meron kang X-Board, meron kang Clint, so medyo may konting distansya na pwede kang dumepensa. At magre-relax lang muna tayo sa ngayon. Nakakatuwa yung ano dito. Parang nagsisignal sila na quiet lang. Quiet Baka lang. kasi ano tawag doon? Baka mausog, pero usog. Pero usog. By the way, kapag mga ganyan mga posts, bawal po mag-usap about the game. Yung mga Kaya din players. siguro sabi ni Kapitan Few. Quiet. Quiet. Basta bawal niyong pag-usapan yung game. Pero in general, bawal talaga kayo mag-usap. Pero syempre, pag tumatagal yung post, alam nga namang pigilan kayo na Nakakatuyo ng laway mo. laway. At least pa naglalaro, nagka-comms pa kayo. So, bawal lang magsalita about the game. In general, bawal talaga mag-usap-usap habang may post. Pero syempre, pwede naman kayo kumanta-kanta, gano'n. Yan. Papagana ng mood, Vibes. good vibes lang, gano'n. Kung ano mga pwede lang kailangan. So, ayan, again, 16 teams yung sumali dito sa ating tournament or for MLBB. Tapos Saudi Arabia ang ating third place. So, kaabang-abang yung ating M5. Kasi, yung mga MENA teams, strong sila Strong run. Dito, parang hindi mo i-expect from them. So, ayun, parang nakita ko na parang ito na yung mga... Ayun, diba yung mga kalahok natin, mga kasapi. Si Kabayas Manjin. At si Bossing Vic, kung napansin nyo doon. Hindi si Bossing Vic na Bossing Vic. Ibang Bossing Vic. Pero bossing din natin yan. Pero bossing din siya. Big shoutout sa mga kasamang ng mga Seaball players natin. Konti na lang Tapos overall ISF champion Omsim. Konting-konti na lang guys. Sa Indonesia, tinatry lang muna nilang i-delay. Oo. Kaya Siyempre. Kasi, ayun. Kaya titignan nyo, hindi sila magkagalit. Bawal lang talaga mag-usap. Bawal lang talaga mag-usap. Tsaka hindi yan sobrang, yung baka isipin nyo, tilted ng sobra, ganun. Hindi lang talaga maaaring mag-usap. Yan po yung mga, mga rules sa mga ating mga players. Ang dami na, pag-usapan natin yung, naging run ng Seaball this 2023. Second na medal nila to, under Seaball. Kasi for SEA Games, si Mr. Few? dalawa na for Few. Actually, yung SEA Games niya. Grabe naman yun. And sa mga hindi nakakaalam, guys, sa lahat ng players that played since Season 1, si Few na lang po ang natitira na playing pa din or active ang status. Right. Kasi si Yeli Hayes, coach na siya. Coach na, oo. So kung hindi huminto si Ribo, probably silang dalawa. Oo. Pero magbabalik si Ribo. Doc Ribs. So grabe no, si Few. Grabe naman talaga ang idol ng mga kids. At sa kanyang ika-11 or technically speaking, 12th na season sa MPL, nakakapag-gold medal pa si Idol. Sa mga international pati. Iba ka pala, bossing. Tsaka champion na siya sa game, champion din siya sa Love Life. Sa Love Life, congratulations po sa inyo. Kaya din siya naging idol ng mga kids. Funny user siya before. Tama yan. Never forget yung nag-split push. Gushon, ayan. Yung split push niya, anong kalaban nila nun? Basta MSC yun. ITNS ba? Basta... Thailand ata yun, or basta kung sino man. Pag isa na lang siyang defense, hindi matapos-tapos ng kalaban nila kasi kinakat niya lahat ng minion wave. Exactly. So, ang dami ng pinagdaanan, pero madami din naman pinagdaanan din ang kanyang mga kakampik para kumandong sa gantong sitwasyon. 6-1 ang ating 13-minute game time na dito yung Lord sa may middle lane. Sirang inhibitor turret, super can dito. Naku, final slash, sinapin na naman. Isang bagsak. Mukhang meron pa rin ibang mapapabagsak. Pero flicker out sa akin is still alive. Pero ito yung Lord, walang dedepensa. At ang kampiyon ng ISF 2023, walang iba kundi ang Pilipinas Team Seaball. Pinakabalang nung unang game. Kumbaga, pinasarap lang talaga at pinaganda ang documentary. At yun na nga, another gold medal para sa Team Seaball. And of course, another one for Few. Another one for Few. At kitang-kita nyo naman na masaya sila. And congratulations sa ating lahat na mga Pinoy dahil hindi pa tapos